Brothers on the Wheel, welcome sa panibago nating serye, ang Top 2023 Motorcycle and Scooter. So ang una nating episode mga brothers, naghanda tayo ng 10 scooter para sa mga beginners na susubok pa lang ng 2 gulong sa unang pagkakataon. For disclaimer lang mga brothers, itong mga scooter na sasabihin ko, ito po based sa aking opinion at sa mga na-reviewing motorsiklo sa mga nagdaang panahon. So without particular order mga brothers, isa-isahin na natin yan. So unahin natin sa ating listahan ang TBS XL100 mga brothers. Yes po mga brothers, isang classic scooter na made in India by TBS Motorcycle. So itong scooter na ito mga brothers ay bagay na bagay sa mga beginners natin dyan dahil sa gaang niya na 89 kg lang at merong friendly seat height na 780 mm lang. And of course, meron itong 4 liters of fuel tank capacity at merong 67 kilometers per liter in fuel consumption. So napakatipid talaga ng scooter na ito, kahit carburetor type pa siya. Pero ang kagandahan mga brothers, dahil carb nga siya, low maintenance naman ito kukumpara natin sa mga fuel injected na scooter. Pagdating naman sa kargahan sa motor na ito, wala ka rin po problemahin dahil sa kanyang malapad na floorboard. Pwede mong paglagyan ng LPG o yung galon ng tubig. Tapos natatanggal din yung backseat niya kung gusto mong lagyan ng mga basket para sa mga negosyo o sa mga transportation business na iyong kakailanganin. Meron nga lang ito mga brothers na 100cc na makina at hindi naman kalakasan ng power at torque ng isang ito, kaya talaga namang bagay na bagay sa mga beginners. Kasi yung mga baguang riders dyan, hindi pa gamay mag-throttle, diba? So minsan napipiga nila. So itong scooter na ito, malayong mag-wild o umarangkada dahil sa baba lang ng kanyang horsepower at torque sa makina. Mga brothers, 2 version po ang meron nito, no? So isa pong standard version at isang premium version. So ang presyo po niyan sa Wheeltech mga brothers is 32,000 pagka i-avail niyo po yung standard version. At yung premium version naman po is 37,000. May pagkakaiba niya mga brothers. Yung premium may nadagdag na po dyan. Meron na po siyang electronic start, USB outlet, extra LED dun sa headlight, and combination braking system. And of course, panibagong color scheme. Sunod sa ating listahan mga brothers, ang Honda Dio 110. Yes, dahil ito ang pinakamurang scooter na may offer ng Honda Philippines pagdating sa line ng scooter nila. At ito ay bagay na bagay rin sa mga baguhan natin dyan na riders na susubok pa lang ng scooter sa unang pagkakataon. Dahil meron nga lang itong bigat na 104 kg at mababang seat height na around 765 mm. At hindi lang yan mga brothers, malapad at komportable ang upuan nito na may upright position. So hindi ka ganun kapagod kahit sa mga traffic na sitwasyon. Pagdating naman sa mga dalahin mga brothers, malapad din ang gulay board nito at merong 2 utility hook. So kung may marami kang bitbit at mga dalahin, meron kang mga pagsasabitan. At meron din itong underseat compartment para sa iyong mga essential na gamit na dala-dala tuwing ikaw ay lalabas. Pagdating sa kanyang fuel consumption, meron itong 47 kilometers per liter. At syempre magdidepende pa rin yan sa riding habit mo pagdating sa konsumo ng gasolina. At meron nga itong 5.3 liters fuel tank capacity. Meron nga itong 110cc na makina. And ang kanyang fuel system is carb type pa. Gaya nga ng sabi ko, mababa lang ang maintenance nito mga brothers kung ikukumpara natin sa mga fuel injected na scooter. At syempre hindi mo rin ito po problemahin kahit bahain pa ang iyong motorsiklo. May presyo nga ito mga brothers na 59,900 pesos ngayong taon.
Third on our list is the Yamaha Mio E-Sporty. Yes mga brothers, palagay ko karamihan ng mga riders ngayon dito natuto sa scooter na ito. And syempre dito nag-boom ang Yamaha pagdating sa laban ng scooter sa market. Dahil nga naman sa kanyang compact and sporty body design, maraming nahihikayat bumili sa scooter na ito, lalong-lalo na sa mga beginners riders natin dyan. At syempre mababa lang din naman kanyang seat height na around 745mm lang at magaang lang din naman ang isang ito. Kahit carb type siya mga brothers, meron naman itong konsumo na 45 kilometers per liter in fuel consumption. So matipid pa rin, di ba? At meron nga itong tank capacity na around 4 liters. Pagdating naman sa mga kargahan, meron din itong floorboard so hindi ka mamomroblema kung ikaw ay may mga bitbitin o groceries, plus meron din siyang utility hook at saka under seat compartment. Pagdating sa makina, meron nga itong 115cc. Carburetor naman ang kanyang fuel system. Sabi ko nga, pag naka-carb type, low maintenance at hindi mahirap ipagawa. Sa mga gusto mag-avail mga brothers, meron nga itong presyo na 71,400 pesos ngayong 2023. Pumasok sa top 4 ang Suzuki Skydrive Sports at Skydrive Crossover. Yes mga brothers, dalawang scooter ang ating tatalakayin dito sa pang-apat nating listahan. Dahil naman same lang sila ng makina at bodyworks. Ang pagkakaibahan lang mga brothers, itong si Crossover is naka-naked handlebar with the dual sports tire or semi-block tire nating tawagin. Meaning, pwede mo siyang isabak sa mga uneven road or mga off-road na daanan. Samantalang ito naman si Skydrive Sports, pwedeng-pwede mo naman idaan sa mga street at sa mga konkretong daanan. Maganda ang bodyworks ng dalawang ito at meron nga rin siyang compact na pangangatawan na siguradong maraming mahuhumaling na baguhan na riders para ito ilabas o bilhin. At meron nga rin itong gulay board para sa iyong mga dalahin at maliit na underseat compartment. Pagdating naman sa makina, meron itong 115cc with the Suzuki Eco Performance for more power and less fuel. Madali lang naman din dali ng scooter na ito dahil mababa lang naman ang kanyang seat height mga brothers na around 745mm at magaang lang din naman ang dalawang scooter na ito na umaabot lamang sa 90 kg. Tapos napaka-compact pa ng kanyang body dimension kaya naman madali mo itong masingit sa mga traffic o kaya naman maipark sa mga looban kung doon ka nakatira. In fuel consumption mga brothers, meron nga itong 53 kilometers per liter in fuel consumption. Ngayong 2023 may presyo nga ito na 71,900 pesos dito sa crossover version. At pagdating naman dito sa Skydrive Sports, meron nga siyang presyong 69,900 pesos. Pumasok sa ating panglima ang TBS Dash 110. Yes mga brothers, kung ayaw mo naman ng XL100 ng TBS dahil classic ito, aba meron naman ding sporty scooter ang TBS. Yan nga ang Dash. Okay? So meron nga itong compact body design. So siguradong madali mo itong masisingit at madali mo rin itong maimamanage, maninuhin, lalong-lalo na sa mga beginners riders natin dyan. Dahil mababa nga lang ang seat height nito at magaang lang naman ang kanyang pangangatawan. Present din sa motor na ito ang gulay board. So kung may mga dalahin kayo at mga bitbitin, wala kayong poproblemahin at meron nga rin itong maliit na underseat compartment. Meron nga itong 110cc at gumagamit na nga rin ito ng fuel injection sa kanyang fuel system kaya siguradong meron kang power at katipiran sa gasolinang makukuha. Maganda rin ang riding position mo dito na upright na siguradong hindi ka mahihirapan kahit ikaw ma-stuck sa matinding traffic o kaya naman mag-long ride sa mga probinsya. So sa mga gusto mag-avail mga brothers, may presyo nga ito na 59,990 ngayong taon. Mga brothers, baka nakakalimutan nyo, may halftime break tayo. Kaya let's go! Ang pang-anim sa ating listahan mga brothers on the wheels, ang Honda Beat 110. Yes mga brothers, ito ang pinakamatipid na scooter ng Honda pagdating sa fuel consumption dahil pumapalo ito ng 63 kilometers per liter pagdating sa katipiran o konsumo. Kaya naman maraming mga baguhan na riders o mga veteranong riders ang kumukuha ng scooter na ito para gamitin sa pang-araw-araw.
Plus, meron siyang compact and sporty body design kaya naman madali mo itong maisingit-singit sa mga traffic na sitwasyon o kaya naman pwede mo rin siyang i-long ride dahil maganda ang kanyang riding ergonomics. Mababa lang ang seat height ito mga brothers na pumapalo lang na 740mm at magaan lang din naman ang isang ito na umaabot lang ng around 90 kg. Pagdating naman sa makina, meron nga itong 110cc at kargado ito ng ESP o Enhanced Smart Power ng mismong Honda for more power and less fuel consumption na rin. Sa mga bitbiti naman, meron ka pa rin paglalagyan dahil present sa kanya ang gulay board with the utility hook. At para sa presyo, basahin nyo na lang. Ipinasok ko sa pampito ang Yamaha MIUI 125. Ito na ata ang pinakamabentang scooter ng Yamaha pagdating sa kanilang fuel injection sa market. Dahil nga sa 125cc na I think ito yung pinaka sweet spot pagdating sa mga motorsiklo o scooter dito sa atin sa Pilipinas. At kargado nga rin ito ng Blue Core technology ng Yamaha for more power and less fuel consumption. Present din sa scooter nito mga brothers ang gulay board kaya wala kang po problemahin kung may ikaw may mga dalahin. Wag lang sobra-sobra ha, hindi niya na yung makakarga. And of course, meron nga rin itong mababang seat height na around 750mm na around 90 kg na bigat na for sure na hindi ka ganun mapapagod sa kahit ano pang haba ng iyong biyahe. Maganda rin ang pagkakadisenyo nitong MIUI 125 sa pagiging sporty scooter niya. Kaya naman maraming naiinggan yung mga riders natin dyan, lalong-lalo na ang mga rookie riders na maglabas o bumili ng ganitong klase ng scooter. Ipinasok ko ang Suzuki Avensis 125 mga brothers dahil alam ko merong mga beginners riders dyan na matatangkad o matataas ang kanilang mga height. And I think kayang pangatawanan ng scooter na ito. Sa kanyang bodyworks mga brothers, bagong hulma nga ang kanyang muka na siguradong papasa rin sa ibang riders kasi iba-iba naman ang ating panglasa. At pagdating naman sa kanyang wheels, alam ko maliit pero kung functionality ang ating titignan, nakakadagdag ito sa performance pagdating sa arangkada ng scooter. Present sa kanyang floorboard mga brothers at meron nga rin itong dalawang utility hook at kasama na rin dyan ang malaking underseat compartment na pumapalo ng 21 liters. Meron nga rin itong 125cc and I think magugustuhan ito ng mga Filipino riders dahil ito ang hinahanap ng karamihan pagdating sa mga low displacement motorcycle dahil tama lang ang torque at power nito pagdating sa performance ng makina. And of course, meron nga rin itong 55 km per liter in fuel consumption. Napakatipid dahil gumagamit nga rin ito ng fuel injection sa kanyang fuel system. Meron nga itong seat height na 780mm at around 106 kg pagdating sa kanyang timbang na for sure madali mo lang naman din itong mamamanage kahit maliit ka pa na rider. At pagdating naman sa riding position, upright ito kaya siguradong hindi ka mapapagod sa mga mahahabang biyahe. Meron nga itong latest price mga brothers na 79,500 pesos. Pasok sa top 9 natin ang pambansang scooter. Walang iba mga brothers, kundi ang Honda Click 125. Meron na nga itong version 3 mga brothers at dinagdag na nga dito ng Honda ang USB charging port para hindi na tayo hirap maghagilap ng charger during ng ride. At binago na nga rin ang color variant nito na mas pinaganda pa at pinaastig. Naging top 1 nga sa merkado ang Honda Click 125 dahil nga naman sa kanyang body design na very futuristic and sporty. Tapos ang aangas pa ng mga features niyan, katulad ng liquid cooled sa kanyang cooling system. Ito lang ata yung nag-o-offer pagdating sa 125cc na merong liquid cooled. Tapos kargado pa ito ng ESP Plus para add-on sa performance ng makina. Meron din itong CBS o combination braking system pagdating naman sa kanyang preno. Bagay na bagay rin ito sa mga beginners riders natin mga brothers dahil mababa lang ang kanyang seat height na umaabot lang ng 769mm at may bigat na 112 kg naman sa kanyang timbang. Kaya naman madali mo itong mamamanage. Tapos upright din ang kanyang riding position. Pagdating sa konsumo mga brothers, meron itong 51.7 km per liter in fuel consumption at kayang magkarga sa kanyang tangke ng around 5 liters. Sa presyo mga brothers, meron itong updated price na 80,900 pesos. At ang pinakahuli sa ating listahan mga brothers, magugulat kayo. Ang mga China-made scooter. Well, bakit ko to sinabi? Kasi hindi naman lahat ng mga beginners riders natin dyan
o yung mga maghahanap ng mga secondary scooter, may budget para maka-avail ng Japanese brand or Indian brand. Yung iba, walang masyadong budget o budget meal lang. Kaya doon sila babagsak sa mga China made. I think siguro papasok na rito yung mga scooter ng Rusi. Para sa akin kasi sila yung nag-o-offer ng mababang presyo at mababang terms pagdating sa scooter. Marami silang 125cc mga brothers at magkakaiba lang yung body design. Pero pagdating sa makina, pare-parehas lang yan na 125 na GY6 engine. And of course, carburetor ang kanyang fuel system. Pero sabi ko nga, ang kagandahan, pwede mo itong paggawa kahit sa ang mga local shop. At hindi ito ganon kataas imintina. Pagdating naman sa fuel consumption mga brothers, pumapalo ito ng around 40 to 45 kilometers. No? Depende pa rin yan sa iyong walwal magpatakbo. Lahat ng 125cc ng scooter ng Rusi may floorboard yan mga brothers. Na sigurado may paglalagyan ka pag ikaw ay may mga bitbitin o dalahin. Kung hindi ka naman maselan at hindi ka naman masyadong tumitingin sa itsura ng scooter, pwede na sa ito mga brothers. Kung gusto mo lang naman puntahan si point A at pati ito si point B, ayos na ayos ito. At kung gusto mo lang din naman magkaroon ng isang scooter na pang-service sa pang-araw-araw, pwede na to. Sa presyo mga brothers, around 50,000 lang naman ang scooter ng Rusi. So talaga namang hindi masakit sa bulsa. I hope mga brothers on the wheels, meron kayong napili sa ating top 10 beginners scooter ngayong taon. At kung meron pa kayong mga gustong idagdag na scooter, i-comment nyo lang sa comment section at pag-usapan natin yan. Ako nga mga brothers, si Art ng Sork Moto. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na episode. Dito lang yan sa Top 2023 Motorcycle and Scooter. Cheers! Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!